na dahil meron na rin tayong pangbili ng gas. Today mga ka-adventure ay lalaki ng gulong. Oh. Talagang ito pa yung hila ng bagyo. Bagyo or low pressure. So today, magdiskarte lang muna tayo ng kung ano pwede natin madiskarte mga ka-adventure, pang gasolina at kung ano pa. So samahan natin today, samahan nyo po ako at so ginawa na makahuli. So, let's G at samahan nyo po ako. Yan. Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga ka-adventure at maligayang pagbabalik naman sa ating YouTube channel. Samahan niyo po ako sa ating adventure na naman na gagawin sa araw na ito at ito, makikipagsapalaran naman na solo dive sa araw na ito. So first move natin today ay after natin makapag warm up ay dito, nag-ambush agad tayo at binisita ko yung bahayan ng Ilak mga ka-adventure na kung saan tayo madalas nakakapana din ng ilak sa bato na yun sa unahan. At pasensya na po pala kayo kung ilang araw na tayong hindi nakapag-upload gawa ng napakalakas pa rin dito mga ka-adventure. At ito, inipit lang natin itong isang video para pang-update gawa ng magkakalating buwan na yata ito or mag-isang buwan na sobrang lakas dito sa amin. Kaya ito, pagpasensya nyo na kung ngayon lang tayo nakapag-update. Medyo malalaki na yung gulong talaga mga ka-adventure kaya nahihirapan dito mag-target, pero this time ay nag-drop ako dito sa malalim at around 23 meters ang pinaka bottom niya ito, kaya hindi na tayo masyadong sumagad at dito lang tayo sa kalahati mga ka-adventure at magpapapabor lang tayo. So dito antay lang tayo ng may dumaan sa atin, pero may nakita tayo dito na unang target. So may trigger fish na lumapit sa atin mga ka-adventure, kaya ito, nag warm up shot tayo sa araw na ito at tinamaan naman. Secured na ang ating pang-iyaw para sa araw na ito mga ka-adventure. Pagkatapos natin malagay yung isda sa lubid natin mga ka-adventure ay agad ko itong binisita, itong table corals na kung saan ay madalas tayo nakakapana ng ilak at sobrang dami ng ilak ang napitas natin sa table corals na ito mga ka-adventure. Dito pa rin tayo pag double kill, pero this time ay meron siyang laman at hindi ito nabigo dahil may 2 piraso at ito, pinili ko na kagad yung malaki. So good size na rin ito mga ka-adventure, kaya tinira ko na at ang dami talagang ilak na pumapasok sa table corals na ito mga ka-adventure. So ito, nakapitas tayo na isa at ito na po ang ating ikalawang huli sa araw na ito.
At pagkatapos natin ma-secure ang ilak mga ka-adventure ay pinasyalan ko itong area kung saan din tayo madalas nakakapanan ng ilak, at medyo malalim din yung area na ito mga ka-adventure. So nung paglapat natin ay mayroon ding laman na mga ilak, at dito tayo dumiretso sa may malapad na table corals. Ang problema lang ay nagka-aberya tayo mga ka-adventure dahil sumabi tayo sa malapad na corals na yun, at nung maglaknasan natin ng ilak mayroong sweet lips dito sa kanang parte natin. At nung mag-target na sana tayo, eto, hindi tayo nakaposisyon na maganda, kaya ayun, sablay yung tira natin dito mga ka-adventure. Sayang, ang laki na rin sana ng sweet lips na ito. So move on tayo mga ka-adventure, at binalikan ko ulit kung saan tayo dumapa kanina dahil may nakita tayo na another sweet lips pa rin, pero ito yung isang klase ng sweet lips na napakataba din mga ka-adventure. Bali dalawa ito sila, yung isa maliit, pero ito pinili natin yung malaki, kaya hindi natin nagdalawang isip, at ito nga, tinira na agad natin at nahuli naman mga ka-adventure. Malaki na ito, sobra na ito 1 kilo, kaya ayos at nakadagdag tayo. Salamat sa pagsama sa adventure. Hanggang sa susunod na undersea journey natin. J-Adventure. Taba dito mga ka-adventure, para sa sigang. At pagkatapos natin ma-secure ang sweet lips mga ka-adventure ay dito inikotan ko ulit itong bato na kung saan ay una-unahan lang ito konti kung saan natin napana yung sweet lips, at dito ilaksa na yung target natin. Ang problema lang, paglingon ko sa unang parte ay mayroong sweet lips naman, pero isang klase ito, kaya dito sinundan na natin, at syempre nilak na agad natin yung target sa isda na ito dahil mas maamoy ito konti. So nagpadikit naman siya, kaya tinamaan natin. At pagkatapos natin ma-secure ang sweet lips mga ka-adventure ay another target naman, at syempre hindi rin ito magpapahuli ang singsingan na ito dahil tinarget din natin at nagpakuha naman mga ka-adventure. Pandagdag na rin ito sa ating ulam. So may pambinta na tayo, at syempre meron pang pang-ulam. Iyo no. Hinahanap ko sana sa bato na yan mga ka-adventure na malaki yung surahan at saka ilak, kaya lang hindi rin natin nakita, at ayun, nandun nagpakita yung dugong mga ka-adventure. So hindi na rin natin nakita, kaya ito nag drop tayo ulit, at tinarget natin sana itong grupo ng ilak kung saan nakuha natin kanina yung green na sweet lips. At nung pag drop natin ay
Meron nga, nandun ulit yung mga ilak mga ka-adventure, kaya lang mailap na. So meron ding labahita, hindi rin lumalapit. So nagdapa muna ako dito sa bato na ito mga ka-adventure at nag-aantay na madikitan natin itong ilak. Pero paubos-ubos ng hangin natin, kaya ito, nag-decide ako na magpitas tayo ng mulmul na yan sa unahan mga ka-adventure. Sayang yung sweet lips, nakagulat lang. Kakalabitan ko na sana mga ka-adventure. So balikan na natin ulit yan kapag kumalma na. Kaya ito, dinira ko na lang ang mulmul na yan mga ka-adventure pang ulam. So marami naman yan dito, kaya pitas lang tayo ng isang piraso, pandagdag na rin sa ulam natin kanina. At dito mga ka-adventure ay lumipat na ako ng spot. So this time ay nakakita tayo ng 2 pirasong lapu-lapu na good size na. Around 700 grams na ito, at yung isa mas malaki. Pero pinili natin itong katamtaman lang dahil yung isa umalis na. At ito nga, tinamaan din natin mga ka-adventure, kaya lang na stuck yung shop natin. So umangat mo muna ako at nag-ipon ng maraming hangin dahil medyo malalim-lalim ang spot na ito. At ayun, buti na lang, medyo maganda yung patama natin sa lapo, kaya hindi rin napunit at nakuha natin ang lapo-lapo na to. Napakasarap sa sweet and sour ng lapu-lapu nito mga ka-adventure. So sawa na rin kami sa lapu-lapu dito, kaya kapag nakakahuli ng mga ganyan mga ka-adventure ay bihira na rin tayo magluto. Pero someday magluto ulit tayo mga ka-adventure at ipakita natin sa vlog kapag uuwi si Moana dito sa bahay. Gawa ng kalungkot na rin, ilan lang kami dito sa bahay, kaya pagbalik dito nila Moana ay magluluto tayo mga ka-adventure ng sweet and sour kapag makahuli. At syempre, kung may ilak, mas dabi sa ihaw. At dito mga ka-adventure, lapo na naman sana ang target ko. Pero ito, mayroong dumaan sa harapan natin. So ito na yung dugong kanina mga ka-adventure na nakita natin nung pag-target natin ng ilak. At ayun, hindi ko siya pinansin mga ka-adventure at nag-focus na ako dito sa lapu-lapu na target natin. At habang dinadaan-daan natin siya baba, ito, nagharap naman sa atin. Kaya lang nakagulat siya nung magpo-pull na sana tayo ng trigger at ayun, dumire-diretso na. Malaki na rin sana ito mga ka-adventure, lampas kalating kilo na ang size niya or sukat. At ayun, hindi na natin na kalabit yung trigger. So dito pagpaangat, tinitignan ko yung dugong dahil naku-curious talaga yun sa atin. Kaya dahan-dahan tayo umangat at paglingon ko, ayan, nasa likuran ko lang pala mga ka-adventure, sumunod siya sa atin. At ito, na-videoan natin siya at nakakuha tayo ng mas malapit na video sa kanya.
At pagkatapos nito mga ka-adventure ay hinayaan ko na siya, at syempre para hindi mabulabog at kahit papaano masanay siya sa tao. At ayun na nga mga ka-adventure, nag-drum na siya pabuhangin at kumain na. After makapag-video sa dugong mga ka-adventure ay ito, may another target na naman sana tayo. Ilak mga ka-adventure, malalaki na rin ito at good size, may mga kasamang samaral pero nag-focus tayo sa ilak. So natira naman natin mga ka-adventure, kaya lang napunit, sayang. Pandagdag na sana, naging bato pa. Another target na naman sana mga ka-adventure, this time ay Mauri, kaya lang hindi natin tinamaan ulit, sayang, akala ko unlock na. So move on, at dito nakabawi tayo sa lapu-lapu na ito mga ka-adventure. At ang huling target natin today mga ka-adventure ay lapu-lapu. Napakalaking lapu-lapu na sana nito mga ka-adventure, nakagulat. Oversize na sana mga ka-adventure. Sinilip ko pa rin sana ito sa bato mga ka-adventure at nakita natin na andun lang siya nakabalagbag nung tinira natin. Ayun, tinamaan naman siya mga ka-adventure at akala ko secure na dahil tinamaan siya. Nung hinila ko, nawarak mga ka-adventure, napunit. Ayun, nakabitaw ulit. Grabe talaga, sayang mga ka-adventure, ang laki na sana. Oversize na sana, ang lapu-lapu na yun. Sinilip ko pa sana dun sa unang parte ng bato. Ang problema lang, hindi na rin natin nakita. Sayang talaga. Uwi na. Mga adventure, karating lang natin sa Aplaya dito sa bahay. Ito lahat yung nahuli natin na sa araw na ito. Sayang yung mga nakabitaw at hindi natin natira. Yan. Pero goods na dahil meron na rin tayong pangbili ng gas. So salamat sa Diyos. At ito, meron naman tayong pang-allowance today. So i-ayos natin ito, or kung may magbili mamaya, meron na tayong pang-gas. Yan. So magbanlaw lang tayo at maghatid rin tayo ng ulam kila mama mga ka-adventure. So ligpit ko lang lahat itong mga pana at punta tayo ng baryo. So ito na, pati tayo ng ulam kay Moana. Adventure, itong padalayin kong ulam para kila mama, nilinisan ko na para pagdating doon lulutuin na lang ni mama. So total ito na rin tayo, di linisin ko na para pagdating doon luto na lang, diretso na. So that's all for today mga ka-adventure. Maraming salamat po sa inyong panonood. At kumita po pala tayo today ng 300 plus sa ating isda. At ito, libre na yung pang ulam. So abang-abang na lang ulit sa ating next adventure. At pasensya na kayo kung medyo natagalan tayo nag-upload. Pero ayun, keep fighting lang. At bagyo kasi dito sa amin mga ka-adventure yung dagat. Nasa 2 linggo na, kaya ito medyo nag-iipi tayo ng video. Pero may isa pa tayong video, kaya abang-abang na lang ulit. At syempre sa mga nagpapa-shoutout dyan ay mag-comment na lang kayo sa baba para ma-shoutout natin sa susunod na adventure. So that's all, and let's G mga ka-adventure.